So, what's up mga katrackers, no? So, matagal-tagal tayo hindi nagba-vlog mga katrackers, no? Doon sa mga kapwa ko trackers, no? Maraming mga nag-PM sa akin, mga nag-message, mga galing Lithuania, Spain, at saka Czech Republic. So, maraming mga nag-message sa akin kung bakit daw hindi na tayo nag-vlog. So, mga katrackers, meron po nagtanong sa akin kung ano ba daw ang rules sa tachograph, sa tacho card, kung bubunutin ba o hindi. Pag-usapan natin yung about dyan sa pagbubunot ng taco mga katrackers, no? So, ganito po kasi yan mga katrackers. Meron din po kasi mga company na hindi po talaga nakakawi ng grahe. So, ako po, danas ko po yan nung ako po ay nasa Lithuania company, no? So, marami din po kasing company na talagang nasa Lithuania na hindi rin talaga nakakawi, or Latvia, dahil wala pong mga biyahe. So, ang message sa akin ngayon, pag-usapan natin kung ano ba talaga daw ang rules sa tachograph na yan, kung bubunutin ba daw o hindi. So, sa mga kapwa ko trackers, ang mapapayo ko po sa inyo ay ganito po ang dapat nyong gawin. Kung sakaling meron pong inutos ng dispatcher or manager na bunutin yung taco nyo, so sundin nyo na lang, bunutin nyo na lang. Kasi just in case na makontrol ka na nasa parking ka at tatanungin ka ngayon ng pulis, bakit mo binunot tapos wala ka sa hotel. So, walang problema yon, gawa ng merong abiso ng dispatcher or manager. Unlike doon sa binunot mo, tapos na-control ka, tapos walang abiso ng manager or disponent mo, so magkakaroon ka ng problema. So, sasabihin sa'yo ng manager, o malay natin ha, bayaran mo yan, binunot mo eh, wala naman kaming utos sa'yo. So, bawal kasi natin bunutin mga katrackers kung tayo po ay nasa mga parking lang, mga gas station or WC na tinatawag. Once kasi na binunot mo yan, dapat nandun ka sa hotel. Naka-hotel po tayo. At kung ikaw naman ay naka-hotel, dapat meron kang resibo na ipapakita mo sa police once na makontrol ka ng police. So, yan po ang mapapayo ko sa inyo mga buddy, na kung sakaling mayroong abiso ng dispatcher or manager nyo na bunutin, kapag kayo po ay nag 45 hours break or weekend, so sundin po natin. Kasi just in case na mahuli ka, sila po ang magbabayad sa iyo. So, yun po ang magandang maibibigay ko sa inyong payo mga katrackers. Pero kung wala namang sinabi na bunutin, huwag niyo pong bunutin. Pero kung sakaling nasa loob naman kayo ng grahe at hindi po daanan ng mga tao sa mismong loob nyo ng grahe, para sa akin, bunutin nyo. Mas maganda. Kung sakaling nasa loob po kayo ng grahe, kahit na walang sinabi ng manager, tapos Lunes pa kayo tatakbo, Friday pa lang ngayon, tapos Lunes pa kayo tatakbo, para sa akin, mas the best, bunutin nyo na. So, meron din namang mga company na once na nakabunot yung yung taco card natin, hindi po natin marireceive yung update ng program natin or order natin na tinatawag or biyahe natin. Kasi based sa experience ko, sa mga pinanggalingan ko, meron pong company na nagme-message ng update doon sa biyahe mo, doon sa tablet. Ngayon, kung nakabunot yung taco card mo, hindi rin yung nagpa-function yung tablet na yon kung nakabunot yung taco mo. So, doon sa company na yon, hindi po talaga binubunot yung taco doon, at gawa ng anytime pwede magbago yung sistema ng biyahe mo or program or order na tinatawag natin, or malimit tawag dito sa pinanggalingan ko, program. Pero sa atin yung biyahe natin ba? So, yun lang pinakadabis kong mapayo sa inyo mga buddy. Sundin natin kung ano sinasabi ng dispatcher natin. Sa batas talaga ng rules ng tachograph talaga, bawal po talaga yung ganun mga katrackers niya. Nakabunot tayo na nasa loob nasa parking area lang tayo. Kasi once kasi na binunot talaga natin yan, kailangan dapat nasano tayo sa loob ng grahe or nag-hotel tayo.
So, yun ang pinakamagandang dabis ko sa inyo mga buddy. Lagi natin sundin yung manager or dispatcher. So, sa mga nagtatanong kung bakit ako hindi na nagbablog mga katrackers, marami na rin kasi tayong mga vlogger mga katrackers na mga nagbablog, tutorial. So, marami pa rin akong nare-receive na message na mga nagtatanong about sa tako nga daw. So, marami din po tayong tinatawagan, ina-advisean pa rin natin. So, mga basic lang. Ako hindi naman talaga ako masyadong bihasa dyan sa tako na yan. Hindi tayo masyadong bihasa dyan. Hindi naman atin yan eh. So, meron lang tayong alam, mga kunting alam, anong yung mga nandyan sa tako, may kunti lang tayong alam. So, pwede nating ituro sa mga kapwa trackers natin. Subukan natin mag-vlog uli doon sa mga kapwa trackers na mga baguhan sa mga baguhan, sa mga hindi pa po alam. Try nyo ako i-PM dito sa i-comment nyo na lang dito kung ano yung mga tanong nyo. Pasensya na rin doon sa mga nag-request, ang dami po mga friend request sa akin. Kaso 5,000 lang po kasi yung maximum sa sa friend, hindi ko na hindi ko ma-accept. Kailangan pa ako magbura ng mga friendless ko para makapag-accept po ako ng So, yun lang mga katrackers. Ingat po lagi tayo sa bawat biyahe natin. So, yun lang ang magandang tips ko sa inyo. Lagi natin sundin yung dispatcher natin or manager natin. Doon sa mga nagtatanong naman na sumasahod daw sila ng ganito lang, more or less 1,600. Tapos, tinatanong ko kung ilang buwan pa lang sila, bago pa lang, 3 months, 4 months, 5 months. So, mapapayo ko sa inyo mga katrackers, pinakadabis talagang gawin nyo. Pakita nyo muna yung trabaho nyo. Ipakita nyo muna sa amo nyo na deserve kayong bigyan ng increase. At focus ka lang sa trabaho mo. Kasi maniwala ka man sa hindi mga katrackers, lahat tayo galing ng Pilipinas. Magkano lang ang sahod natin sa Pilipinas? Sa totoo lang ako, nangangarap ako na someday, lahat ng driver dun sa Pilipinas, maubos mapunta dito sa Europe. So sana wag naman sana dumating sa ganung point na maubos talaga dahil pamilya din natin ang mahirapan. Ang totoo kasi niyan mga katrackers, sa totoo lang talaga, hindi naman tayo talaga, ako truck driver din tayo mga truck. Alam ko yung mga nararamdaman nyo rin kasi truck driver din tayo sa Pilipinas. Talagang hindi masyado tayong napapansin ng gobyerno sa atin Talagang isipin mo naman, hindi kagaya dito sa Europe. Sa mga nandito na sa Europe masasabi nyo yan sa sarili nyo kung gaano ka laki ng diferensya sa Pilipinas at dito sa Europe. For how many kilometers? 3, 5, 10, 15, meron pong truck parking na mga libre. Hindi kagaya sa atin, sad to say pero reality, wala po talaga. Maliban na lang sa mga private na yan. Wala po talaga. Ewan ko ba kung bakit hindi naisip ng government sa atin na bigyan tayo ng mga truck parking. Isipin mo naman, from Mindanao to Luzon. Ewan ko lang ako, hindi ko na-experience na may truck parking Kasi kung paparking ka rin sa mga libay, papalisin ka rin, titikitan ka pa. Kung masama ugali ng enforcer, di naman lahat. Di ba? Tapos kung may gas station naman, hindi ko rin experience yan, maliban lang sa inyo na matulog ka dyan, mag-rest ka dyan, hindi ka rin magtagal, papalisin ka rin. So, malayo po talaga ang diferensya mga katrackers. Doon sa mga kapwa ko trackers na mga solid followers natin dyan, na mga nasa Pilipinas pa lang, lalo na yung mga nasa Pilipinas. Subukan po na talaga natin na sikapin po natin mag-apply sa dami ng mga hiring ngayon, sa mga nagtatanong kung anong agency. Huwag muna kayong mag-focus dyan sa mga katrackers, dun sa mga anong tawag dito? Yung puro kayo baka sakali, baka hindi matanggap. Always think positive mga katrackers. Walang mawawala kung susubukan nyo mga katrackers. Marami na po akong na-receive na message niyan, hindi lang kay 50. Napakarami na nagpasalamat sa atin. Ako tuloy ang nahihiya kasi nga, ganito daw, napanood nila yung vlog ko. At nagpapasalamat daw po sila sa akin dahil natanggap sila. So, hindi ko naman yun. Kakayahan po nila yon. So, ako naman ay nag-vlog lang talaga.
Gawa ng dati naman, wala pa kasi nagva-vlog noon ng mga ganyan-ganyan. Hindi ko lang alam kung merong mga nauna sa'kin o ano ba. Hindi ko kasi alam, kasi sila mismo nagsabi na wala kasi daw nagva-vlog ng ganyan, bakit daw kami mentor, ganyan. Marami namang mga nagva-vlog na ngayon, mga tutorial sa mga taco card. So, doon sa mga kapwa ko trackers, always think positive lang mga ka-trackers. Doon naman sa mga baguhan, bago pa lang nag-trailer, ma-advise ko sa inyo talaga, sana hangga't maaari, bago kayo mag-apply ng trailer truck driver, sikapin nyo marunong na kayo mag-atras talaga. Mag-atras lang talaga importante. Yan lang naman talaga pinaka-importante. Kasi sayang kasi yung opportunity na natanggap ka nga, pumasa ka sa interview, pagdating naman sa actual drive test, sa atrasan, bumagsak ka. So, nagkaroon ka na ngayon ng record. So, sayang yung pagkakataon, pero nasa iyo pa rin yan kung talagang gusto mo. Siyempre, lahat naman ng nag-a-apply, malakas din ang loob talaga at iniisip nila yan, kaya nila sa sarili yan. Pero nasa inyo pa rin yan. Pero ang advice ko lang talaga, mas the best pa rin yung, na talaga, yung kaya nyo na ba? Hindi yung wala pa kayong experience. Kaya ko yan kasi meron kasing ganun na nagmi-message sa akin na ganun wala pa siyang experience sa trailer pero sinasabi sa akin na kaya ko yan, Wadi. Kaya kong i-atras yan. Isip-isip ko, hindi ko na lang, pangit kasi na diretsuhin mo na magsalita na hindi maganda. So, sa isip-isip ko lang, yung mga may experience nga na trailer na bumabagsak pa. Ikaw pa kaya na hindi ka pa nakahawak ng trailer. So, hindi po ganun kadali mga ka-trackers, hindi po yan street truck. Hindi ko minamalit yung mga street truck Ang sinasabi ko lang, mas maganda pa rin yung may experience na marunong ka umatras kaysa wala talaga. So, yun lang mga ka-trackers. Doon sa mga nagtatanong 2009 above, so hindi ko na nabalitaan yung ganyang ngayon, balita mga trackers, dahil marami na po nakakarating dito na above 2009 na po. Above 2009 na po ang license. So hindi na po mahigpit ngayon, hindi na po kagaya nung last 2 years ago na 2009 malimit. So marami na nakakarating dito ngayon na more than 2009 above yung license. Kaya doon sa mga nangangarap mag-abroad, mag-Europe, ako na nagsabi sa inyo mga ka-trackers, nandito sa Europe yung future natin. Sayang yung panahon natin dyan sa Pilipinas. Sayang talaga, ako na nagsabi, sad to say, pero reality yan mga ka-trackers, dahil isa din po akong truck driver na galing ng Pilipinas. Lahat tayong nanggaling sa Pinas, alam natin ang sitwasyon dyan. Kahit yung mga nandyan sa Pilipinas, gustuhin man nilang makarating dito, pero meron din mga rason kung bakit hindi sila nakakapag-abroad. So ito lang po sana din ang sana one day, someday magkaroon ng employer na tumatanggap po na walang mga diploma. So doon sa mga doon sa mga employer, sana may makapanood sa video na to one day, na doon sa mga employer magkaroon po tayo ng employer na tumatanggap po na walang mga tawag nito, diploma, hindi nakapagtapos ng high school. Kasi kahit ako, aminado ako, marami pa po talagang napakagaling na mga driver na hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Dahil walang diploma, hindi sila makapag-apply. So hopefully, someday, doon sa mga employer, huwag niyong tingnan yung pinag-aralan. Kasi marami pa po talaga. Ako, aminado ako sa sarili ko, napakarami mga truck driver na walang pinag-aralan, na mas magaling pa sa akin. Totoo yan mga trackers, totoo yan. Sana one day magkaroon ng employer na tumatanggap talaga ng walang diploma. So doon sa mga employer, ako na nagsabi sa inyo, maraming mga truck driver sa Pilipinas na mga walang diploma, hindi nakapagtapos ng high school, pero napakagaling na mga truck driver. Mga matatagal ng mga truck driver sa Pilipinas. Pagdating naman doon sa age limit, wala po tayong magagawa kung ilang taon po ang gusto ng employer. So kayo na lang ang makikipag-usap na baka tanggapin pa kayo, kasi makikita naman yan sa mga yung tawag niyan, sa personal na pangangatawan nyo kung kaya nyo pa. So yun lang kung masasabi ko mga ka-trackers doon. Kaya naggawa ko ng video dahil may nag-PM sa akin kung ano ba talagang hindi lang kay ngayon, ilang beses na about yan sa tako nga sa pagbubunot. So yun lang mga ka-trackers, matip ko. Kung sinabi sa amo nyo na bunutin yung tako, bunutin nyo.
Pero kung nandyan na kayo mismo sa garahe nyo, sa loob mismo ng garahe nyo at alam nyo na lumampas kayo ng 45 hours break, so bunutin nyo kung nasa loob kayo ng garahe. Basta alam nyo na aabot kayo ng 45 hours or lalampas pa kayo sa mga 45 hours break nyo. Tapos nasa loob kayo ng company, kahit hindi na kayo magpaalam, bunutin nyo, walang problema. So, again, inuulit ko, sundin lagi natin ang dispatcher. Kung may sinabi bunutin or manager, bunutin natin. Pero kung sinabing wala po tayong bubunutin. Kasi once na makontrol ka, ganito lang ang point niyan. Sasabihin ng manager or disponent, bakit mo binunot yung tako? Wala akong binilin sa'yo. O, ganun lang. Unlike dun sa pag nakontrol ka, binunot mo yung tako, wala ka sa hotel, nasa parking ka, utos ng manager. So, yun lang. Iwas sa yung turo ba. So, yun lang ang point ko doon mga ka-trackers. So, ingat po tayo lagi sa bawat biyahe natin mga ka-trackers.